Good afternoon po, Ma'am May at Ma'am Lynn. Ma'am, tatanong ko lang, ano po ba ang nangyari sa inyo? Ma'am, nirip po ako nung client ko, ma'am, sa massage po. Sa Mailing Tower, ma'am. Saan po kayo ginahasa, ma'am? Doon, ma'am, sa may, ma'am, sa 705, ma'am, sa Mailing Tower, ma'am. Sa Binondo po yan? Opo, ma'am. Okay. At sino po itong suspect na ating pinag-uusapan? Chinese po siya, ma'am. Hindi ko po siya kilala. Hindi ko po kilala yung name niya, ma'am. Yung operator po, binigay niya po sa akin yung number ng client. So, ganun po ba talaga ang sistema sa inyo, Miss May? Kapag nagmamasahe po kayo, halimbawa, pupunta po kayo sa bahay, hindi niyo po kilala kung sino ang inyong client. Tama po? Nung unang spa ko po, ma'am, wala pong ganon. Hindi po ganon yung pagkakaano po. Meron pong name, tapos address po. Tapos po yun, ma'am, nung ko dun sa spa na yun, ma'am, number lang po yung binigay sa akin. Tapos yung location po ng client ko po. Okay. Sino po ang nag-utos sa inyo na puntahan itong client na ito? Si Ma'am April po. Sino po si Ma'am April? Ano po ang po siya, ma'am? posisyon niya doon? Operator po, ma'am. Supervisor po, ganon. Ng mga nagmamasahe? Opo. Okay. At saan po kayo nagtatrabaho, Miss May? Sa Meetdam pa, ma'am, sa may Pasay po. Ano ang pangalan ng inyong pinagtatrabahuhan? Water Cubes po. Water cubes. At ito pong water cubes na ito, ma'am, ayon po sa aming initial na pagsasaliksik, ito po ay isang KTV bar and restaurant. So, bakit po merong spa na nangyayari? May idea po ba kayo or? Wala po akong ma'am, pagkakaalam na restaurant po. Ang spa po, ang pagkakaalam ko po, ma'am, doon. Okay. Nung hinire ka, ma'am, dyan, ano ang iyong ipinasok na trabaho? Masahista talaga? Opo. Okay. Tapos gano'n ka nakatagal dyan, ma'am? Thursday po ako nung pumasok po ako, ma'am. May kasama po ako, ma'am. Okay, so kakapasok mo lang talaga? Bali, 4 days lang po siya duty. 4 days lang siya. Tapos kailan nangyaring insidente, ma'am? Second day or kahapon lang? Nung August 19 po, ma'am, to 20 po. 11:13 po, ma'am, nung pumunta po ako dun sa Mailing Tower po, ma'am. Oo. Tapos yung, ma'am, 2:33, ma'am, humingi na po ako ng, ma'am, ng sundo, ma'am. Oo. Nagpapasundo na po ako dun sa operator. Oo. Ang tagal po ng operator po, ma'am. Halos, ang dami ko nang sinabi na pasundo po, ma'am. Ayun po. Tapos hindi ka niya sinundo. Ang tagal po ng niya po, ma'am, response. Okay. Anong nangyari? Habang minamasahe mo tong lalaki, anong ginawa niya sa'yo? Paano nangyari yung panggagahasa? Nung minamassage ko po siya, ma'am, yung likod, tapos yung sa likod po ng binti, ma'am, okay pa po, ma'am. Wala pa po nangyayaring panghingi po, sa akin, ma'am. Tapos nung sa harap na, ma'am, doon niya na akong biglang, hinawakan maigpit sa kamay, tapos bigla niya po akong ginanon. Dito po, ma'am, ginanon po. Tapos yun po, ma'am, wala po akong laban, ma'am. Bigla niya din po, inubaran yung ibaba ko po, ma'am. Tapos po yun, meron na po siyang condom, ma'am, na suot-suot po. Nung unang pa lang po. Tapos yun, ma'am, pinasok niya sa akin yung kanyang po, ma'am, sa ko. Tapos yun, ma'am, hindi ako magagalaw, ma'am. Humingi ako na tulong, ma'am. Kulag po yung kwarto niya po. Ilang beses po nangyari ito, ma'am? Isang beses po, ma'am, nung ma'am, binutok niya po sa loob ko po yung mga puti po, ma'am. Binutok niya po sa loob. Pagkatapos po ng insidente, ma'am, ano pa ang ginawa ninyo? Nung pagtapos, ma'am, kinausap ako ng kasama ko po, ma'am, na doon. Kung okay lang ba ako. Nag-chat siya. Nasabi ko na ako ng client ko. Nasumayang po ako doon. Nagsabi ako doon, ma'am, sa
sa spa ma'am, pinag-stay na yung nangyari sa akin. Ano pong ginawa nilang action? Ang tagal pa po ma'am, kailangan pa po mahintayin yung boss ma'am para ano yun po. Pag-usapan po yung nangyari. At hanggang ngayon ma'am, hindi nila sinasabi kung sino itong client na to. Hindi po ma'am. Anong dahilan nila ma'am? Niaareglo po ako ma'am ng boss ma'am. Inaareglo kayo ng boss. Ako po ma'am, inaareglo po ma'am. Kinausap niya po ako yung chat ng client ma'am, pati ng boss. Oh. Yung iba ma'am ayaw maniwala na nari po ako ma'am. Kaya nagsabi po ako na magpa-medical po. Oo. At para po sa kaalaman ng ating mga kapatid, meron po siyang medical legal certificate at ang nakalagay po dito ay may presence po ng abrasion, meron po nung measurement at meron din pong presence of abrasion at the 2 to 4 o'clock and 6 to 9 o'clock position. So meron po talagang possible na sexual intercourse na nangyari or pagpuwersa din po sa sexual intercourse laban po dito kay Miss May. Ma'am Lynn, gaano ka nakatagal dito sa Water Cubes? Bali, 1 day lang po ako ma'am nag-duty doon. Kaya lang po ako nag-apply doon ma'am kasi yun nga po, yung April po, classmate ko po siya nung high school po. Bali, batchmate po. Aha. Tapos, inano niya po ako na kailangan po nila ng therapist. Aha. Baka magustuhan ko po. So, tinry ko po na pumunta doon. Oo. Tapos, nagkataon po yung pagpunta ko po doon, nasa province po siya. Pero may kasama po ako. Bali, 2 po kaming nag-apply. Okay. So, ba't mo naisipang ipasok itong si Ma'am May? Bali po, ang ano po talaga, yung kapatid po niya, kasama ko po sa trabaho. Kasi po doon sa may pinapasukan namin, pa-back up lang po siya. Hindi tuloy-tuloy po yung income po niya kasi kailangan po niya na para po doon sa pag-aaral po niya. Eh doon po kasi ma'am sa may Pasay, andun na po kasi pinasok ko na 2 tuloy-tuloy. Kahit po kasi wala silang gawa, minimum bayad po sila. Eh hindi pa po kasi nalalaman lahat na open na po siya kasi matagal daw po talaga nagsara yun. Yung itong Water Cubes. Opo, tapos na-open lang po siya nung nag-apply na nga po kami. So pwede na daw pong buksan kasi may therapist na daw po. Okay. So, dati ma'am, bago mo pa ipasok tong si May, wala kang alam na ganito ang nangyayari dito sa Water Cubes? Ay, wala po talaga siyang home service po, ma'am. Kaya po na bakit nagka-home service, ma'am? Ayun po yung sabi ng nagulat din po Iba yung... kaibigan mo itong si April. Ano Opo, sabi niya sa'yo? Wala po talagang home service. Kumbaga, dinagdag na po nila. Parang, kasi wala na po kung alam doon sa kung ano yung sabi po ng kasama. Yun ando doon na parang dinagdag na nila na magkaroon na po ng home service. Nagulat nga ako sa may post po nila na meron na. Opo, home service. Pero anong explanation ni... I'm sure, ma'am, dahil ikaw ang nagpasok sa kanya, may feeling of responsibility ka din, di ba? Good afternoon po, Ma'am Cathy. Ay, good afternoon po, ma'am. Yes po. Yes, good afternoon, Ma'am Cathy. Si Attorney Pao po ito ng AXIS Party List at live po tayo dito sa Wanted sa Radyo. Ma'am, may inirereklamo po kasi dito na Water Cubes KTV Bar and Restaurant. Yes po, ma'am. Oo. Pwede po bang malaman kung ano po ang rehistradong business nitong nasabing entity na ito? Opo. Ang Water Cubes po, under corporation po siya ng Corporals Corp. Ano? Corporals? Corporals Corp. Ang nature po ng business niya ay KTV and restaurant po, ma'am. Miss Cathy? Yes po. Oo. Although ang kanilang registration ay KTV at restaurant, may Yes, nangyayari pong spa. In fact, may home service pa nga. Ayun ang naging dahilan nitong nangyari po kay Miss May. Ultimately, ang ating punto lamang dito ay nagkaroon po ng violation sa kanilang business registration. Tama po ba? Yes po. Yes po. At ano po ang pwedeng gawing aksyon ng ating BPLO sa Pasay ukol po sa kanilang violation, ma'am? Mag-ano po tayo dito, conduct po tayo ng inspection. Dahil lalo po yan may complaint po. Kasi ang nirehistro po nila sa atin is KTV and restaurant lang po. Kung may spa po dyan at nagpapa-home service pa po sila, inspectionin po natin to. I-request po natin for inspection. Okay, ma'am. At kapag na-inspect, ma'am, at napatunayan po, nakita ninyo na meron po silang spa services, home spa, or kung ano man yan. Kapag
pag-alaman po ng ating Pasay City Hall, ano po ang maaaring maipataw po dito sa Water Cubes KTV? Opo, kung katulad po na nabanggit niyo, meron pong complaint regarding po at nag-ooperate sila as spa at saka nagpapa-home service pa po. Bukod po sa inspection natin, hingi po tayo ng legal action dito regarding po sa ano po, kung ipapasara po ba or kung ano pa po yung, kung may complaint po, mas maganda rin po sana. Opo, we'll make sure that there will be a complaint dahil nandito po si Ma'am May at sasamahan din po namin siya na mag-file po ng complaint dahil hindi po kami papayag dito, Ma'am, na hindi po mapasara itong Water Cubes KTV Bar and Restaurant, lalong-lalo na kung sila po ay sila pa ang gumagawa nito sa kanilang mga empleyado. Baka naman, Ma'am, yan kasi ay isa palang human trafficking, hindi natin alam, di ba? Oo, kasi ito isang instance. Hindi natin alam kung yung mga kasamahan ba niya ay hindi lang nagsasalita o baka may iba pa bang biktima itong Water Cubes. Hindi po natin malalaman. So, we are urging the BPLO of Pasay City to conduct an investigation not just on their violation of their registration, but also this incident na baka po meron na po kayo dyan sa Pasay City mismo na human trafficking na establishment. Hindi po natin malalaman, di ba? So, ano po ang magiging aksyon ng BPLO natin dyan? Ganito po, pag may katulad po niyan, may mga complaint po tayo, nagko-coordinate po tayo like sa COP. Yung mga department po na pwede nating i-coordinate, magjo-joint inspection po para po mapuntahan yung lugar. Usually kasi yung mga ganito po, ang opening nila gabi. Yes. Diba po ang operation nila gabi? So, mag-conduct po tayo ng investigation dito at saka ng inspection. Magsasama rin po tayo like nung police natin sa COP. I-coordinate po natin ito. Okay. At last question na po, Miss Cathy. Yes, Ma'am, sino po ang nakapangalan na contact person nitong Corporals Corporation? Kasi sa ngayon po, itong Water Cubes KTV, hindi po nila ibinibigay ang pangalan nung client na nanggahasa po or allegedly nanggahasa dito kay May. Ang contact person kasi, ma'am, usually po pag renewal tayo ng business permit, lang po sila, nag-walk-in po sila sa mga site. So, wala kaming maibigay na contact person. So, wala silang pangalan, ma'am, na nakalagay dyan? Wala po, ma'am. Ang corporate name lang po. Kasi verification lang po tayo pag nagre-renew. Tapos dire-diretso na po yung processing natin. Pero sa inyong records, ma'am, kahit, syempre, hindi naman po yan renewal lang. Nagkaroon yan ng initial registration. Opo. Sa initial registration po ba, wala kayong impormasyon kahit sino man lang po ang kanilang corporate secretary, kung sino man ang kanilang president? Yes, di ba po dapat may ganun yan? Opo, ma'am. Kasi yung registration po nila, nung chinek po namin, 2013 pa po. Usually po kasi pag ganito, ma'am, lalo siya pag korporasyon, ang naka-encode lang po sa system natin is yung corporate name, tsaka yung trade name, yung address. Other than that po, walang contact person na nakalagay. Okay. I think, ma'am, siguro isang bagay din na maaring pag-aralan ng BPLO ng Pasay City Hall ay baka sa susunod po, posible na makakuha po ng name at actual name po ng person na pwedeng gawing liable po sa ganito mga sitwasyon. Kasi katulad po niyan, hindi po namin alam kung sino ang nagmamay-ari nitong Corporals Corporation at ito pong Water Cubes KTV. So, paano po natin malalaman at mahahabol, kumbaga, kung sino po ang dapat mapanagot sa sitwasyon na ganito? Opo. Po namin to, i-request namin for inspection po at saka sa investigation, ma'am, papupuntahan po agad natin to, ma'am. Sige po. Maraming salamat po, Miss Cathy De Leon, ang BPLO po ng Pasay City Hall. Maraming salamat, ma'am, Maraming salamat din po, ma'am. Thank you po. Okay po. Okay po. Bye-bye at po. para malaman po ang initial na report tungkol doon sa nangyari kay Ma'am May, magandang kausapin din natin tong si Kagawad Richmond Kuwa kasi siya yung unang rumisponde. Yes, okay. Good afternoon po, Kagawad. Good afternoon po. Yes, Kagawad. Balita po namin kayo po ang unang rumisponde dito sa nangyari po kay alias May. Tama po ba? Tama po yun. Okay. At ano po ang inyong naabutan sa lugar, sir? Nung naka-duty ako nung Sunday, around 2:30 in the afternoon, meron kaming napansin doon sa CCTV namin na may mobile na tumigil doon sa mailing tower, which is yun yung isa sa mga area of jurisdiction namin.
And then, nagradyo sa amin na kailangan pumisponde doon dahil may insidente na nangyari. Which is, itong si May, wala pa akong idea noon kung ano yon. So, pagpunta po namin doon sa mailing tower, nagkaroon lang po ako ng initial na briefing regarding doon nung pinaliwanag sa akin nung mga police na responde. So, doon, tanong ko na din kung ano yung room number. And then, kinausap ko po yung guard on duty kung pwede kaming assist papunta doon sa 7th floor, room number 5, kumakatok. Kasama namin yung mga police, yung sa women's desk. So, naabutan niyo po ba yung suspect doon, sir? Wala po kasing sumasagot doon sa katok namin, tapos nag-doorbell knock din po kami. Pero nalaman niyo po ba, Sir Richmond, doon po sa mga guard at kung sino man po ang in charge doon sa condo po ito, no? Tama? Yes. Oo. Doon sa condo na yon, nalaman niyo po ba kung sino ang nagmamay-ari nitong unit na ito? Dito na po kami nagkaroon ng problema, ma'am, regarding doon sa identity. That's why, nung Sunday na yon, walang admin office. So, yung makakasagot sana ng tanong na yan, is yung doon sa admin office, which is meron silang mga list ng tao. Napag-alaman ko din na yung room na yon, inuupahan lang din pala from doon sa unit owner. So, sino po ang umuupa? Nalaman ba natin, sir, sino ang umuupa? Hindi din po, kasi nga dahil walang admin office nung time na yon. Tapos, nag-reshuffle na or nagpalit na ng shift yung mga guard. That's why pati yung pagkakakilanlan po nung tao na nakatira dun sa 705, hindi po namin na-confirm. Okay. So, nag-decision na po yung sa women's desk na kasi po, in-use crime siya, and then pwede pa sanang issuehan ng warrantless arrest yung tao. Tama, kasi on the spot yun, sir. Kumbaga, kakatapos lang ng insidente, agad-agad kayo umaksyon. So, ano pong naging resulta? Yung sa pangalawang solution po sana ng problem namin is ipupuntahan na lang nila doon sa shop or yung tindahan daw sa may 168. Wala po tayong nakuhang pagkakakilanlan, pangalan, location, kumbaga kung saan po exact din yung tindahan niya sa 168. Wala po, kahit ano. Wala. Yes po. At ano po ang sinabi nitong Water Cubes KTV? Hindi niyo po ba sila natanong kung ano po ang pangalan ng kliyente? Nung time na yun, ma'am, wala po kaming idea kung sino, kung anong spa ang nire-representa ni May. Opo. Ang napag-alaman ko lang sa kanya nung ako na yung nakipag-usap sa kanya is gusto daw nilang parang makipag-coordinate doon sa team leader niya, which is itong team leader niya din naman daw is hindi naging cooperative sa kanya, which happens to be very puzzling for us kasi dapat yung team leader niya yung parang magiging tutulong sa kanya kung sino yung tao na nag-book sa kanya. Oo, so, tama kasi yung kayo po ay kagawad ng Tondo at ang Water Cubes ay sa Pasay, no? Tama? Yes. Okay. Kaya kung alam na sa Pasay po eh. Oo, Pasay City Hall po ang nakausap natin na BPLO kanina. So, sa Pasay City Hall po nakaregister itong Water Cubes KTV. So, kagawad Richmond, in short, wala po talaga ang pagkakakilanlan. At ano po ang naging aksyon para po matulungan agad itong si Ma'am May? Saan po siya nadala? Okay. Nag-decision na po kami sa women's desk na idulog na lang sa barangay namin gawa ng isang supporting document which is yung blotter nga po. Yes po. At may blotter na po. Isinaad na lang po lahat doon sa blotter niya yung mga pangyayari and then nakalagay na rin po doon yung address nung kung saan nangyari yung krimen. Okay. Tapos naging din sa blotter po yung sa women's desk, pumirma din naman po sila. Okay. Sige po. Sir Richmond, maraming salamat po sa inyong panahon at kami po ay saludo sa inyong agarang pagresponde dito sa naging insidente po kay alias May. Maraming salamat po at we'll keep in touch, sir. Good afternoon po, Police Corporal Belinda. Good afternoon po, ma'am. Sila yung kasama attorney nung rumisponde si kagawad. Okay. Police Corporal Belinda, magandang hapon po, si Attorney Pao po ito ng ACT-CIS Party List. Ma'am, nagkaroon po ba ng sketch ng muka nitong suspect
na Chinese, ayon po dito kay May? Meron pong pinakita si Ma'am May na mga picture Ayun pala. suspect natin. Kaso nakatalikod siya. And then may mukha siya pero blurred something, ma'am. And then, nung bumalik kami doon sa tower nung Tuesday, kasi nag-follow up po kami, ma'am. Blurred din po yung mukha niya sa CCTV, ma'am. Maski sa CCTV, ma'am, sa lahat ng establishmento? Yes po, ma'am. Paano po naging blurred, ma'am? Ibig sabihin ba hindi po working? Meron po bang mali doon sa mga CCTV camera? Napaka-imposible naman na walang nakaka-capture po sa mukha nitong Chinese po na ito. Yung sinend po kasing CCTV footage ng tower, ma'am, is hindi po very clear, ma'am. Okay. Pero ma'am, bumalik kayo Tuesday. Ngayon po ay Thursday na. Ano po ang follow-up operation or follow-up po na investigation na ginagawa ng ating Station 2? Bumalik po ba kayo ulit doon sa tower? Yes po, ma'am. Pumunta po sila nung Sunday sa amin, ma'am. And then, pinuntahan po namin yung tower agad after nila i-report yung incident. Yes po, opo. And then, dahil wala po doon yung person of interest, and then napag-alaman po na foreign national po siya, ma'am, ay gumawa ako agad ng report kasi ang pag foreign national po, ang mag-investiga po, isa headquarters po namin, ma'am. So, after that, tinurn over ko po sila sa headquarters po, ma'am. Okay, una-una sa lahat, bakit po tinurn over agad doon sa inyong headquarters hindi pa naman po kayo natatapos sa paunang investigasyon ninyo? Hindi nyo nga alam kung sino itong suspect Hindi kasi, ma'am, nung Sunday, wala nga daw po silang admin. And then, may binigay na number sila, Ma'am May, na taga-supervisor daw ata nila ng water cube. Kaso hindi po siya sumasagot, ma'am. Kasi kwento ni na Ma'am May, nung tita niya, nakausap na niya yung si April, ma'am. Oo, ma'am. Pero pinuntahan niyo po ba itong Water Cubes KTV bar? Hindi na po, ma'am. Kasi po, ma'am, yung investigation nga po dahil sa foreign national po siya, isa headquarters po, ma'am. Ang jurisdiction po. Pero ang ano kasi natin dito, ma'am, ang insidente po ay nangyari dyan sa Maynila. Okay? So the crime happened sa Binondo, tama? So bakit po biglang ipapasa ninyo just because it's a foreign national? Naiintindihan namin may protocol, pero hindi nyo nga alam, ma'am, ang pagkakakilanlan nitong sinasabing Chinese na suspect. So ipinasa nyo na lang po bigla sa inyong central na opisina, tama po ba? Hindi, nag-investiga po kami, ma'am. Bago pa po kami nag-turn over ulit, tinawagan ko po ulit ng guard ng mailing tower, ma'am. Kaso wala daw talaga, hindi po siya bumalik. So ano ang protocol nyo, ma'am? Linawin lang natin. Ano ang protocol ninyo? Kailangan ba, pagka nalaman nyo na foreign national, ipasa ko na yan? Doon na yan sa central office? Ganun ba yan? Hindi, nag-conduct naman po kami, ma'am, ng initial na investigation po. And then dahil nga po sa hindi na makilala yung tao, ma'am, tinurn over na po namin, ma'am, sa headquarters po namin. Okay. Corporal Belinda, tinawagan nyo man lang po ba itong Water Cubes KTV bukod po dun sa April na yon? Yes po, ma'am. Sinubukan po namin pero wala pong sumasagot, ma'am. Pinuntahan po ba ng kahit sino pong kapulisan, whether sa Pasay or dyan po sa Tondo, pinuntahan po ba itong Water Cubes? Wala? Hindi po, ma'am. Okay. So bakit hindi po napuntahan? Kasi po, ma'am, dahil nga po sa foreign national siya, so ang iniisip ko po, ma'am, hindi po namin jurisdiction yung paghawak ng kaso, ma'am. Ma'am, pero over ko po siya sa right na magkikater po nung kaso nila, ma'am. Kaya hindi ko rin po alam after nung i-turn over ko kung ano pong napag-usapan po nila, ma'am. Oo, ma'am. Pero tulad nito, yung Chinese, taga-dyan po 'di ba? So nabanggit po kanina ni Kagawad Richmond Kua na taga 168. So ibig sabihin wala ring pumunta diyan sa 168, wala nag-verify doon sa nasabing paunang information na may tindahan yan sa 168. Wala pong pumuntang pulis? Kasi, ma'am, ang 168, malawak po 'yun, ma'am. Tapos hindi po nila alam kung ano yung binebenta ng tao. Ang sabi lang ng mga taong nasa labas, ma'am, na may tindahan siya doon. Pero hindi po alam kung ano yung tindahan niya at anong pagkakakilanlan niya, ma'am. Pero itong, ma'am, Thursday na ngayon, 'di ba? Kagaya nung sinabi ko kanina, sabi nyo Sunday walang admin, binalikan nyo Tuesday wala pa din. Ngayon pong Thursday, wala pa rin kayong naging follow up sa location? Ma'am,
nung Tuesday, pagbalik po namin doon, may admin na po. Oh, anong sinabi ng admin? Ang sa amin ng admin, hindi po tenant or hindi po nagmamay-ari ng unit yung suspect na sinasabi po. Ang sabi ng admin, ma'am, Suyali daw po ang pangalan nung nagmamay-ari. Ano pong pangalan? Ano pong pangalan? Xuyali. Y-A-L-I. Walang record, ma'am, ang mga guards kung sino po ang nasa taas, ang nandoon sa unit na yun? Wala po. Ang sabi ng admin nga nila, ma'am, pati daw sila, hindi nila alam kasi parang kamag-anak yata nung nagre-renta yung person of interest po natin, ma'am. How about yung CCTV footages, ma'am, beside the building or outside of the building? Meron po ba? Wala pong CCTV doon, ma'am. Yung CCTV is pag-aari lang po ng mailing tower, ma'am. So, walang kahit anong CCTV sa kahit saan doon. Yun ang sinasabi mo, ma'am. Yes, ma'am. May CCTV po doon, ma'am. Oh. Tapos, ma'am, ito po, ma'am. Sige po. Sinuggest po namin na yung hindi po nakita yung suspect, ma'am. Sabi po namin, baka pwedeng puntahan po yung Pasay. Hindi daw po pwede kasi malayo na daw po. Oh, ma'am. Kasi yung po ang nakakaalam ng contact number no para makausap po eh. Ang sagot po nila, hindi na daw po pwede kasi sobrang layo na daw po. Ayun po sana yung makakasagot ng doon sa tanong. Ayun po sana. Ayun po. Yun lang po yung tas wala na po. Pero ma'am, familiar ka doon sa area. May CCTV talaga. Meron po, ma'am. Doon pa lang po, ma'am, sa may CCTV na po. Kaya doon nga po sa labas. Opo, kaya meron doon pagpasok mo po sa lobby, ma'am, nandoon yung mga kuhan, may kanto-kanto po yun, makikita may mga pinapanood. Tinanong po namin yung guard, baka pwede po namin na hindi po namin pwedeng pakialaman yung CCTV. Pero nandoon po, ma'am, nakamonitor po lahat yun, kaya posible pong walang CCTV. Pero sa labas nung condo, ma'am, may CCTV ba kayo nakikita doon? Alam ko po meron po hanggang sa may pagpasok po doon, may mga CCTV po doon kaya napaka-imposible pong wala. Oh, Ma'am Belinda, yun naman pala may CCTV naman pala doon Meron nga po, ma'am, na sinan yung mailing tower. Hindi ko naman sinabing walang CCTV yung building. Hindi, ma'am, sa labas ng building ang sinasabi ko, may CCTV doon. Meron po, ma'am, pero pag-aari din po ng ma'am, ng tower din po yun, ma'am. Oo, ma'am. Pero bakit hindi po natin pinush na makuha po kung ano pa po yung CCTV footages na meron? Kasi, syempre, dadaan po yan doon sa labas ng building, di ba? Yung tao, papasok yan bababa ng sasakyan o kung saan man siya manggaling. May makaka-capture sa mukha niya, one way or another. Yes po, ma'am. Lahat po ng kopya ng CCTV po, nasend ko na po sa investigator on case po, ma'am. Okay. At based doon sa CCTV na iba na outside of the building, wala pa rin kayong nakita, ma'am? Wala po, ma'am, sa ngayon, ma'am. Good afternoon, Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng District Director po ng Manila Police District. Good afternoon po, sir. Ma'am, magandang hapon po. Yes, good afternoon po, General Dizon. Sir, may katanungan lang po kami, Tama po ba ang protocol ng Station 2 ng Tondo na kapag po foreign national ang involved, ay ibabato daw po sa central ng kung ano man po central na distrito siguro ng ating kapulisan yung kaso. Tama po ba yun? Hindi naman po ganun, ma'am. Hindi po yung kung saan yung nangyari yung krimen. Yun yung sinasabi natin. Iimbestigan at iba pa rin yung kaso. Okay. So, i-inform lang po natin yung embassy na may ganong tao na involved sa ganong insidente po, ma'am. Okay. At least nabigyang linaw po yan, General Dizon, because ang sinasabi po sa amin ni Police Corporal Belinda Balok ng Station 2 po ng Moriones, Tondo, dahil ang involved po ay foreign national na suspect, ipapasa na daw po sa central na opisina ng Manila. Ang sinasabi, yes, ma'am. Baka ang sinasabi niya sa headquarters, ma'am, ito na po sa headquarters yan i-entertain para ma-handle po ng maayos at na-file yung kaso po, ma'am. Okay, so headquarters na po ang mag-handle. Yan po, ng MPD po, ma'am, Manila Police Station. Okay, at base po sa inyong pag-iimbestiga, General Dizon, dyan po sa headquarters, meron na po ba kayong pagkakakilanlan dito sa Chinese po na suspect? Ma'am, yun na po. Marapat po sigurong pumunta po sa opisina para ma-entertain natin, ma'am, at maasikaso natin, ma'am. Matulungan natin, ma'am. General Dizon, ayun nga po ang problema kasi nagpunta na sila sa opisina ninyo. Nanggaling na sila sa WCPD Station 2. Ang nangyari nga... Sa Station 2, opisina po sa
UN Avenue po, ma'am, ang main headquarters. Opo. Sige, ganito na lang po, General Dizon, no? Kasi ang gusto lang naman po namin, itong Water Cubes KTV Bar, bukod po sa matanggalan po ng rehistro sa BPLO, ay makipagtulungan sa ating kapulisan. Kasi kung hindi sila makikipagtulungan, General Dizon, pwede po natin silang kasuhan ng obstruction of justice. Kasi pangalan po ng kliyente nila, dapat po nasasabi nila yan, lalong-lalo na at ginawa po sa kanilang sariling empleyado. Yes po, ma'am. Kaya nga po, ma'am, kung marapatin nyo, ma'am, na masamahan or may guide sila papunta sa opisina, ma'am, para bigyan po natin ng responsible officer na mag-cater ng concern nila, ma'am. Okay po. Sige, ganun na lang po. Police General Andre Perez Dizon, pasasamahan po namin itong si alias May, pati na rin po si Ma'am Lynn. Kasi si Ma'am Lynn po yung mas nakakakilala doon sa mga tauhan po ng Water Cubes KTV Bar. At General Dizon, baka po meron kayong maa-assign na taga WCPD din po dyan sa Manila Police District sa headquarters para po mag-assist kay Ma'am May at ma-assess din po siya kasi syempre siya po ay naging biktima po sir ng panggagahasa at kinakailangan po niyang mag-undergo ng psychological assessment din po. Yes, ma'am. Opo, doon na po mismo, ma'am, ang pipibigay, ma'am, ng investigador na babae po, ma'am. Ayun. So at least meron po tayong reassurance, Ma'am May, galing po kay General Andre Perez Dizon. Siya na po, ma'am, yung district director po, pinakamataas na po nila yan sa Manila Police District. Opo, ma'am. Ma'am, pakibigay na lang po ng number ko. Yes, sir. Ayun. Buti naman po at nakita niyo naman sobrang cooperative ni General Dizon. No? General Dizon, again, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Alam po naming busy kayo, sir. At maraming salamat po sa inyong pag-assist sa amin. Salamat po. At salamat din po kay Police Corporal Belinda Balok ng WCPD Station 2 ng Moriones, Tondo. Okay. So, Ma'am May, ganito po ang gagawin natin, ha? Bukod po sa pagpunta sa BPLO kasi para ma-file na din yung complaint against Water Cubes at makonduct nila yung investigation, pasasamahan po namin kayo sa reporter namin, ma'am, at pupuntahan din po natin yung Manila Police District para po ma-initiate na natin yung pagsasampa po ng kaso. So ang gagawin po natin, alamin natin sino po ang registered owners nitong Water Cubes KTV, yung Corporals Corporation, at malaman din po, mapaimbestigahan kung ito po ba ay unang beses lang na nangyari o may iba pa po bang instances na ganyan, at makuha din po natin yung pangalan ng Chinese national po na gumawa po nito sa inyo. Ganun po. At wag po kayo mag-alala, ma'am, yung pagdating po dun sa pagsasampa po ng kaso, sisiguraduhin po natin na may matibay po tayong ebidensya. Bukod po dito sa inyong medical legal, ma'am, hanapin po natin talaga kung sino yung Chinese national na yun at ano po ang kanyang pangalan. Okay? Ma'am May, baka po meron po kayong nais na maipanawagan po doon po sa kung sino po ang gumawa nito sa inyo or doon po sa Water Cubes KTV Bar para matulungan nila kayo. Gusto ko pong mangyari, ma'am, makuha po yung pangalan ng suspect po na gumawa po sa akin, ma'am. Tapos po, yung safety ng pamilya ko po. Okay. Huwag kayo mag-alala dun sa safety, ma'am. Iko-coordinate din po natin yan with Manila Police District at mapabantayan din po kayo at ang inyong pamilya dun, ma'am. Ma'am Lynn, siguro kasi medyo shaky pa po si Ma'am May, Talagang grabe po yung trauma na kanyang naranasan. Nakita naman natin sa pagde-describe niya kanina. Ano po ang masasabi niyo na lang kay April? Kasi siya po yung operator Siya yung operator, siya yung direct contact maski dito sa Chinese national na to. Siya po yung kakilala nyo din. At kumbaga, supervisor siya. So siya yung directly nag-handle dito kay May. Ano po ang magiging mensahe niyo sa kanya? Yun po sana, April, kung pwede sana, humarap ka sa amin, pati yung sabihin mo rin sa mga boss mo na para makipagtulungan din sila pa madakip kagad yung suspect. Kasi kayo mismong may contact talaga sa suspect para mapabilis na po tong kaso na to. Ma'am Lynn,
kukunin na lang din po namin yung number ninyo, Yes po. ma'am, para po patuloy po tayo mag-coordinate at pasasamahan din po namin si ma'am sa doktor. Meron tayong psychologist na makare-recommend, Dr. diba? Camille po. Oo, si Dr. Camille na lang po ang mag-a-assess kay ma'am para po ma-assess din yung kanyang psychological well-being, ma'am, ha? Maraming salamat po. At Miss May, maraming salamat po sa inyong pagdulog dito sa